Pwede naman yung power supply ng 5 auto eh. Gawa lang kayo ng ganito. Mag center tap kayo, tapos diode. Yan, ganyan. Pwede na yan, kahit na power amp troubleshoot mo, pwede yan. Yung diskarte sa pagko-connection yan, ito, siyempre, kung saan yung 5200, diyan kayo magko-connect ng positive. And then, yung negative mo is yung 1943. Yung gitna na pin or paa, diyan yung pinaka collector niya. For today's video, bali meron na naman ulit, ano tawag dito, package galing Antipolo. PCB board na naman to. Nasimulan na kasi ng board eh, kaya board na lang pinapadala rito. Ayan oh. Hindi ko lang sigurado kung anong LX20 or LX10 ito. Yan, galing Antipolo via Lalamove. Ito, Sir Lionel De Los Reyes. Yan, Lalamon. Bali ito nga, PCB lang yung pinadala sa atin. Bali, katulad sa ibang mga ginagawa natin ng mga LX20 or LX10 na magpapackage sana. Maglalagay ng fuse, mag-add ng power transistor, and then mag-fix bias. Pero tingnan natin kung ano yung pwede nating i-apply na lang dito dahil wala ng casing ito. Bali, babaklasin ko lang muna ito. Bago natin simulan to, siyempre, promotion muna tayo pala agad. Sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre, paki-share ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook, YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre, paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload natin. So ngayon, bali tatanggalin ko lang muna ito. Ito na, nabaklas ko na yung karton. Ganda oh, ganda ng pagka-tali, secure na secure talaga pagpadala oh. Bali, ang history nito, bali, sinubukan na ni Bossing ito na i-fix bias. Ginaya yung video natin, kaso wala effect. Tapos nag-add rin siya ng power transistor. Kompleto na. 1, 2, 3, 4, 5. Yan, bali, 5 pairs na ito. Ito, sinubukan niya yung isa. Nag-fix bias sa rito. Although, tama naman. Tama naman yung value na nalagay. Yan ang sinasabi ko na hindi naman pwedeng... Nakita nyo yung video ko na nag-fix bias ako, nag-fix bias na rin kayo ng hindi na to troubleshoot. Buti sana kung matsambahan nyo na yun lang yung problema. Eh kung nagkataong may problema pa na iba, wala yan, walang effect. Yung kabila naman, hindi pa naman. Although napalitan na yung trimmer, wala, i-fix na lang natin yan. Ayan, ito yung laman ng package natin, LX20. So ngayon, ito troubleshoot natin siyempre. Una natin gawin muna, eto. Magtaka kayo kung paano natin i-troubleshoot ito. Sa mga nanonood naman ng mga video natin sa mga previous, alam na nila yung diskarte. Siyempre, wala ngayon power supply nito or yung casing niya. Ito, gawin natin pang-inject. Yan, pwede mag-troubleshoot ng kahit ito lang yung supply. Mamaya ipaliwanag ko kung ano yung proseso. Teka lang ha. So ngayon guys, bali, inabot tayo ng ulan. Ulan na dun, no? Sana hindi gaano marinig yung ulan sa mic natin and then mas labas yung boses natin. Bali ito na-check ko na, although okay naman, normal naman yung bias and then tama naman yung nilagay nila eh. 220 and then 1.8. Tama naman yung nilagay ni Bossing. Ngayon, ang isa lang tinitingnan ko rito ito, yung Kapton tape. Dati gumagamit din ako niyan or minsan gumagamit din ako niyan pero dinodoble ko, manipis. Minsan sumasayad yung body ng transistor dito. Mamaya ipakita ko sa inyo. Tapos, ito tip. Ito mabibigay ko na tip sa inyo. Kapag mag-troubleshoot kayo ng itong amplifier or board na wala yung casing niya or power supply niya. Pwede naman yung power supply ng 5 auto eh. Gawa lang kayo ng ganito. Mag center tap kayo, tapos diode. Yan, ganyan. Pwede na yan kahit na power amp troubleshoot mo, pwede yan. Akin, dalawa lang ito dahil, nabaklas na. Nagamit ko to minsan sa may car amp. Ayan. Ang diskarte sa pagko-connection niyan, ito, siyempre, kung saan yung 5200, diyan kayo magko-connect ng positive. And then, yung negative mo is yung 1943. Yung gitna na pin or paa, diyan yung pinaka collector niya. Yan. Yan, positive, negative. Tapos, mahirap hanapin yung ground kasi wala siyang data.
Wala siyang data, di ba? Minsan kalabanan yung ground sa mga labas na linya or makakapal na linya. Ito naman yung palatandaan sa may ground. Ito. Yan, yung 10 ohms tapos papunta sa may emitter. Emitter ito eh. Yan, papunta sa may 104 na 630 volts. Yan, ground yan. Okay? Tapos, yung relay naman, dahil hindi mo rin alam kung saan yung data, wala nakalagay na data, oh, saan yung supply ng relay, kahit dito wala, oh, walang nakalagay na data. Dito na lang, susundan mo lang ito. Ito, tarito yung maliliit na linya na yun, dalawa sa taas. Yan, papuntang relay section yan. Bali, ito, nag-inject na tayo. Ang supply niyan ay 12 volts. Yan, 12 volts yung relay, oh. 12 volts. Nilipat natin yung supply muna kasi ito, yung blue at saka itim natin na wire is pang supply natin sa 24 volts ito. Ito pang 9 volts. 9 volts ito eh, pang 12 volts na out. Yan, yan ang ginawa natin. Positive, yung positive niyan ito, yung jumper papunta rito. Tapos yung labas niyan, itong sa labas niyan, yan pala tandaan, laging ground, nasa labas yan ito. Yan, papunta siya dito. Yan, diyan tayo maglagay ng negative natin. Kapag tinister mo yan, dire-diretso yan, papunta rito, magkadugtong sila ng ground na ito. Yan, yan yung palatandaan. Kasi wala naman siyang ano, yung ito kasing socket na to, sa display na ito, sa active, signal, clip, and then protect sa may front panel na ito. Yung supply, dito. Dito yan, papunta rito. Tapos yung iba dyan is papuntang thermostat. Yan, pang thermostat to, dito, paikot, dito. Same din yung dito. Sana makapagbigay idea ako. Yan. Plug-in natin. Tingnan natin kung ano yung magiging kalabasan. Dahil, ayan o, Phoenix bias na nila ito. Okay. Mag-valve muna tayo para sigurado. Ayan. Ayan. Lumagatik na relay. Wala na tayong makitang ilaw kasi wala naman tayong socket or ilaw para dito. Ulitin natin. Medyo lalapit ako para mas marinig nyo. O, yan. Magatik yung relay. Normal. Tapos, kailangan dalawa yung ilaw dito. Ayan, dalawa rin naman. Sukat tayo ng bias niya. Ito. Ayan, hindi umabot ng 0.25. Kasi nga, mababa lang yung supply natin. 33 lang yan. Tataas yan kapag yung supply na mismo ng LX20 na yung pinaka power supply ba niya. Tataas yan. Tataas yan. Mababa lang to dahil mababa yung supply na in-inject natin. Ayan o. Nasa kulang-kulang, nasa 0.30 lang to. Ay, 0.30. Kulang-kulang 0.25. Yung kabila, kailangan pumantay siyempre. Hop. Ayan, pantay o. Pantay. Pantay. Ngayon, okay naman na ito. Off muna natin. Maglagay tayo ng speaker. Or palitan muna natin ito. Ito, yung Kapton tape. Palitan natin yan. Teka lang. Tanggal ko na yung Kapton tape. Ang disadvantage kasi ng Kapton tape nito, kunting kahit na gatungaw lang kalaki na himulmul ng aluminum sa pinagkayuran ng tornilyo ay once na pumatong sa dito or pumasok sa loob tapos pinrest mo, magkakaroon ng contact sa may body ng transistor. Dati gumagamit din ako nito, pero ngayon hindi na ako gano'ng gumagamit nito. Hassle din minsan. Basta hindi na ako gano'ng gumagamit nito. Mas maigi talaga yung Meca. Ito, Meca na lahat ito. Yan, para mabilis yung vlog natin. Naglagay na ako ng speaker. Dito, out ito. Yan, pag dito ko maglagay, dumaan sa relay yan. Dumaan sa relay. Tapos, ground, siyempre, dyan tayo maglalagay. Tapos, ito yung audio source natin or audio input natin. Dito. Yung gilid-gilid, audio kanyan, audio source yan. Yung gitna ay ground. Gilid-gilid, audio input. Yung gitna, ground. Yan, dito na lang din ako naglagay ng ground sa may galing sa may transformer natin. Yan. Tapos, siyempre, naglagay na rin ako ng control para hindi kuan agad, malakas agad yung tunog.
paglagay ng control sa mga bago-baguhan pa lang, 1, pinakagilid, ground, tapos out yung gitna, tapos in yung number 3. Okay? Yan, may control na tayo. May natin kung siya ng audio. Ayan, nag-relay. Nag-relay siya. Dalawang ilaw. O-play natin yung audio source natin, itong laptop. Yung nakakabit na speaker ay isang mid-high. Isang mid-high lang. Okay? Yan, Hinaan natin. Ayan. Ganyan pag gusto nyo ng magkaroon ng control yung signal input ninyo. Pero kung tinatamad kayo maglagay ng control, pwede naman rekta. Kaso lang, kung gaano kalakas yung audio source mo, ganun din kalakas yung ipapasok niya. Okay? Yan, okay na ito. Okay na. Off muna natin. O, lipat tayo sa may isang channel. Yun naman, kung anong ginawa natin dito, siyempre ganun din yung gagawin natin dyan. Yun din i-apply natin. Hindi na tayo mag-add ng power transistor kasi naka 5 pairs na ito. So, ngayon, stay tuned lang kayo. Punta tayo ng isang channel. Ito, naka-trimmer ito. Ang problema ay naka-trimmer siya. Pwede, katirin na lang natin yan. Katirin na lang para hindi tayo magbaklas ng pinaka-board. Katirin ko na lang muna yan. Okay, stay tuned lang kayo. Nag-inject na tayo ng supply agad para mabilisan lang. Tapos yan, trabahong tamad na sinabi ko. Tinamad na ako magbaklas ng board Kinater ko na lang yung trimmer Yan, kinater natin yung trimmer. Tama naman yung value na nalagay 102 and then 202. 2K tapos 1K. Ayan, ginawa natin fixed bias. Pasensya na, tamad si Solid Okay? Tapos positive C5200 and then negative A1943. Tapos dito yung ground. Tingnan lang muna natin kung may bias na siya. Mamaya na natin baklasin itong Kapton tape. Palitan rin natin yan. Ayun, magsukat tayo. So ngayon guys, bali voice over muna tayo dahil masakit sa tainga yung kalaskas ng audio natin. Pasensya na sa mga previous vlog natin dahil medyo maingay. Ang setup kasi natin nasa taas yung ceiling fan. Kaya humampas sa may mic natin yung hangin. Kaya kung makalaskas, masakit sa tainga. Ito, voice over muna tayo. Sukat tayo ng bias. Nasa 0.25 or kulang-kulang 0.25 yung bias na pinalabas natin. Yan, kasi mababa yan talaga against sa supply mismo ng LX20. Yung supply na ginamit natin is 33 volts lang kaya mababa siya. Halos nasa kulang-kulang 0.25. Importante dyan, pantay, kabilaan siya. Kung kulang-kulang 0.25 yung kabilang side, kabilang side ganun din, 0.25. Kulang-kulang 0.25 din. So ngayon, mag-i-inject tayo ng relay. Kung ano yung ginawa natin sa isang channel is, yun din yung gagawin natin para mapatunog natin siya. Kailangan maglagay tayo ng relay. Ayun, bali naglagay na ako ng relay, ng supply sa relay. Pasensya na, dahil naka-voice over tayo. Naglagay na rin ako ng speaker and then audio source. Yan, yung gilid is in, yung gitna is ground. Ayun. Ngayon, switch on natin yung bulb. Kailangan gumamit ng bulb pag hindi pa sigurado. Yan, kailangan meron siyang dalawang ilaw para, ibig sabihin, okay siya. Ayun, tapos ano bang susunod gagawin natin dyan? Ito, laptop. Laptop, i-play natin. Ayan, tapos siyempre yung audio input natin, meron na siyang control. Ayan. Ayun, balitin try ko siya na palabasan sana ng audio. Kaso, grabe, sakit sa tainga yung kalaskus niya. Kaya, ito, voice over na lang. Panoorin nyo na lang na, kunwari, umaandar and then pinipit-pit ko yung control. Wala ayaw talaga. Sakit sa tainga. Okay, taas baba kunwari ng volume. Umaandar na siya syempre. Same lang din naman yung procedure na ginawa natin sa isang channel diyan. Paano ginawa natin sa isang channel? Yun din yung ginawa natin sa isang channel para mapatunog siya. Ayun, basta ang gagawin nyo lang diyan kapag magto-troubleshoot kayo ng mga board, lalo sa mga LX20, LX10,
pwede kayo mag-supply ng maganyang klaseng supply lang, yung naka-center top lang siya. Yung kahit yung supply ng 5 auto pwede yan. Kung saan yung positive nasa 5200 yan. Yung negative is nasa A1943. Yan, ganun lang yung diskarte dyan. Tapos yung ground, hanapin nyo dyan. Oh. Kadalasan yan, nakakonekta yan sa may 630 volts na 104. Connect to emitter. Yan. Okay na. Yun, bali tama naman yung ginawa nila ni Bossing eh. Pag fixed bias nila, ako ba bakit hindi nila napatunog, sabi. Ayan, basta ayan lang, hanggang dito na lang yung walang kwentang vlog natin. Maraming salamat sa owner nito na napadala ng unit nila dito sa atin para ipagawa lang kahit na yung board lang yung pinadala sa atin via Lalamon. Sana, and then sana nakapagbigay idea rin ako sa mga kapwa natin, yung mga technician na medyo bago-baguhan pa lang na gusto matuto sa pagre-repair. Yung diskarte ng mga pag-inject ng supply na kahit wala yung pinaka casing niya, nakapagbigay idea tayo. Ayan, sir from Antipolo ito kalimut. Antipolo. Maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit mo ulit sa akin. Yun, promotion muna tayo bago magtapos. Siyempre, shop natin always on the go na 24/7. Sa mga gustong magpa-prepare along sa Oyo, Quezon City, in number 61 Don Julio Gregorio Street sa Oyo Road sa Oyo, Quezon City. Social media pages natin, kung hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre paki-share ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook, YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre paki-hit ang bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace sa atin lahat.